Kamakailan nahaharap sa pagsubok ang mga magulang ni Ellie na sina Jake Ejercito at Andy Eigenman sa privacy ni Ellie nang kunan ng isang vlogger si Ellie nang walang consent. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagtatanggol ni Jake Ejercito at Andy Eigenman sa rights to privacy ni Ellie. Kamakailan naging sentro ng atensyon si Jake Ejercito matapos niyang tahasang ipagtanggol si Ellie laban sa isang vlogger na kumuha ng video ng anak nang walang pahintulot. Ang insidenteng ito ay hindi lamang ukol sa viral content, kundi isang malinaw na paalala ng kahalagahan ng responsableng pagiging magulang na ibinamalas ni Jake bilang isang protective father. Noong huling linggo ng May 2025, isang vlogger mula Davao City na kinilalang si Chris Bryant o Brother ang nag-upload ng video kung saan makikita ang 13-year-old na si Ellie na tinangkang takpan ang kanyang mukha gamit ang kamay niya habang pilit ang kinukunan ng video sa publiko. Nakatawa pa ang mga nasa paligid at tila tuwang-tuwa na nakita nila ng personal si Ellie. Sa video makikita tila proud pa ang vlogger sa pagsasabing kasama niyang anak ni Andy at Jake na pilit din niyang pinapakilala sa kanyang mga followers at kaagad niyang pinatutukan ng camera para mag-hi and hello sa kanyang vlog kahit na nahihiya ito. Kumamay naman si Ellie na nakangiti at ang may hawak ng camera ay tuwang-tuwa at panay ang tawag sa kanyang pangalan. Ganun pa man sa kabuuan ng video, halatang hindi komportable si Ellie sa sandaling yon, isang malinaw na indikasyon na hindi siya pumayag sa pagkuha ng nasabing footage. Katulad ng inaasahan, ang video mabilis na kumalat sa social media at nakatanggap ng batikos mula sa publiko. Ngunit higit pa rito, agad na umaksyon si Jake sa pamamagitan ng kanyang social media accounts. Bilang ama na labis na iniingatan ng anak, sa isang matapang na post, kinundinan niya ang ginawa ng vlogger at tinawag ito isang walang respeto sa privacy ng minor de edad. Ayon kay Jake, malinaw na si Ellie ay hindi sang-ayon sa pagkuha ng video, ngunit patuloy pa rin kinunan at ipinost sa internet para lamang sa clout o pansariling kasikatan. Binigyang diin ni Jake ang usapin ng privacy at kaligtasan bilang dahilan ng kanyang apela. Hinimok din niya ang publiko na i-report ang nasabing video. Samantala sa kanyang Instagram story, iginiit ni Jake na dapat alam ng mga influencers ang kanilang limitasyon dahil may mga pagkakataong lumalampas na raw sila sa boundaries. Bahagi ng post ni Jake. Influencers need to recognize their boundaries. Creating content for clicks and views should never come at the cost of someone else's privacy. Kiit pa niya. Take it down immediately. Makalipas sa ilang oras, hindi na makita ang original video reel ni Chris Bryant na tinanggal na niya ito. At sa sumunod din naman ng post ni Jake, matapos gawin ang unang post, binanggit niya na bagamat borado na ang video, ikinukonsidera pa rin niya ang legal options laban sa content creator. Sa isa pang post, ibinahagi ni Jake ang isang mensahe na natanggap niya mula sa isang hindi kilalang individual na nagpahayag ng suporta sa kanyang planong magsampa ng legal na aksyon. Ayon sa mensahe, tama lang umano na papanagutin si Chris na tila lumalaki na ang ulo nito dulot na kasikatang nakuha mula sa pagbablog. Binanggit din na nagpadala ng mensahe na pakiramdam ni Chris ay may karapatan siyang sabihin o gawin ang anumang gusto niya kahit pa ito ay nakakasakit o nakakaapekto sa iba. Dagdag pa nito, kailangang maturuan ng leksyon ang mga vlogger na tulad ni Chris, lalo na't ilang beses na rin umano itong nakapanakit ng damdamin ng ibang tao sa kanyang mga video. May mga nagsasabing siya ay naging controversial din sa kanyang mga aksyon at pahayag na hindi ka nais-nais. Sa katunayan, hindi ito ang unang beses na na-call out siya sa kanyang content. Noong February 2025, pinag-usapan na kanyang post, nagpapakitang inihian niya ang poster ni Apollo Kibuloy, ang controversial na leader ng Kingdom of Jesus Christ group. Andy defends Ellie's right to privacy. Hindi nga lamang si Jake dahil maging si Andy ay nagingit-ngit sa galit sa nasabing vlogger matapos ipakita sa kanyang content si Ellie nang walang parental consent mula sa kanila at labag din sa kagustuhan ng bata. Sa comment section ng video post ni Chris, ipinahayag ni Andy ang kanyang pagkadismaya sa ginawa nito na ginamit si Ellie bilang bahagi ng content nang walang pahintulot. Ayon kay Andy, ang paggamit sa mga minor de edad sa ganitong paraan ay isang uri ng kawalang galang at pananamantala. Malinaw umanong ipinakita ni Ellie na hindi sila sang-ayon sa ganitong gawain at nakikita rin sa video na hindi siya komportable. Hinikayat ni Andy ang vlogger na buuin ang kanyang plataforma sa pamamagitan ng integridad at hindi sa paggamit ng kanilang anak para lamang sumikat. Ang komentong ito ni Andy ay in-screenshot naman ni Jake at nirepost sa kanyang Instagram story. Pero hindi pa doon nagtapos ang galit ni Andy. Sa sumunod niyang mensahe, ipinahayag niya ang pagkadismaya sa mga komento mula sa ilang kababaihan at kapwa na nagsasabing OA, high blood at overacting umano ang kanilang reaksyon. Ayon kay Andy, nang i-post ni Chris ang video ni Ellie, binuksan niya ang pinto para sa kanyang mga bastos at walang preno na followers na agad nag-iwan ng malalaswang komento sa comment section.
Ang simpleng hi sa video ay naging hindi na raw inosente na magsimulang magsulat ng mga hindi nararapat na komento ang ilang kalalakihan at wala umunong ginawa si Chris upang pigilan o itama ito. Higit pa rito, hindi rin siya humingi ng pahintulot mula sa mga magulang bago gamitin ang mga bata sa kanyang content. Dagdag pa ni Andy, hindi dapat ikumpara ang sitwasyon sa mga post ni Jake tungkol sa anak nila. Anya, ibang-iba ang ama na nagpo-post tungkol sa sariling anak kumpara sa isang lalaking estranghero na gumagamit ng imahe ng isang dalagitang babae para lamang sa kasikatan. Wala umunong mga bastos na komento sa mga post ni Jake dahil may respeto at intensyong pangmagulang ito, hindi para sa pansariling interes o clout. At balik sa pagiging protective father ni Jake kay Ellie, mukhang malayo-layo pa ang lalakbay ng usaping ito dahil hindi nga lamang siya basta uupo at mananahimik dahil sa ngayon ay unti-unti na siyang kumikilos. Handang-handa na nga si Jake na turuan ng leksyon ang mga taong bastos. Katunayan sa pinakabago niyang update, ibinahagi ni Jake sa kanyang Instagram story ang screenshot ng komento ng isang netizen tungkol sa hindi ka nais-nais sa sinabi nito na mas masarap umano ang 13 years old. Sa caption direktang pinangalanan ni Jake ang bastos na netizen. Dito makikita ang pagbibigay babala niya laban sa isang Darwin C at sa iba pang individual na nag-iwan ng malalaswang komento tungkol sa kanyang anak. Ayon sa kanya, nakuha na nila ang mga screenshot ang mga naturang komento at pinangakuan niyang darating din ang araw ng pananagutan para sa mga ito. Malinaw ang mensahe ni Jake na hindi papayagang palampasin ang itong uri ng pamabastos, lalo na kung menor de edad ang sangkot. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!